Inaaresto ng mga pulis ang may-ari ng Globe Asiatic na si Delphine Lee sa isang hotel sa Maynila. Sangkot po si Lee sa maanomalya umunong proyekto pabahay sa Pampanga na pinondohan ng mahigit 7 bilyong piso mula sa Pag-ibig Fund. At live mula sa Camp Crame, saksi si Ivan Mayrina. Ivan? Igan, Vicky, hawak na ngayon ng Philippine National Police ang puganting si Delphine Lee na isa sa mga most wanted ng Pilipinas dahil sa bilyong pisong tinaguriang Globe Asiatic scam. At yan ang nakikita nyo ngayon, ang ipinresentang mugshot ni Delphine Lee ngayon lamang. At dito nga sa Campo Crame, idiniretso si Delphine Lee matapos siyang maaresto sa Hyatt Hotel sa Maynila bago mag-alas 7 ngayong gabi. Sa ngayon ay nananatili siya sa opisina ng Task Force Tugis dito pa rin sa loob mismo ng Campo Crame na headquarters ng Philippine National Police. Sa ngayon ay mananatili daw muna siya sa magdamag sa tanggapan ng Task Force Tugis at bukas ng umaga ay i-return yung warrant ika nga sa San Fernando RTC Branch 42. Ayon sa source ng GMA News sa Philippine National Police, inaresto nga si Lee sa bisa ng isang arrest warrant na inisyu ng Branch 42 ng Pampanga laban sa negosyante. Ang pinagtatalunan ngayon na Igan, Vicky, ay kung ito bang warrant na ito ay may bisa pa. Dahil magugunitang nitong nakaraang buwan lamang ay in-uphold ng Court of Appeals ang pag-quash o pagpapawalang bisa ng arrest warrant laban kay Delphine Lee. Pero ang giit naman dito ng Philippine National Police, umapela ang Pag-ibig Fund sa Korte Suprema at in deference daw sa pending o sa pendency ng petisyon na ito ng Pag-ibig Fund ay nilift daw muna ng Court of Appeals o dinifer ng Court of Appeals ang kanilang pag-quash dito sa arrest warrant. At konting background lamang, si Lee ang pangulo ng real estate developer na Globe Asiatic Realty Holdings Corporation at noong 2008 nagkaroon ng kasunduan ng Globe Asiatic at ang Pag-ibig para magtayo ng pabahay sa Pampanga para sa mga self-employed, kasambahay at OFW. Pero noong 2010, lumabas sa investigasyon na gumamit daw ang Globe Asiatic ng mga ghost borrower at mga peking dokumento para makakuha ng abot sa mahigit 7 billion pesos mula sa Pag-ibig Fund. Kaya kinasuhan ng Pag-ibig at NBI ng syndicated estafa si Lee at 15 pang opisyal at empleyado ng Globe Asiatic, gayon din ang isang abogado ng Pag-ibig. At noong 2012, isinama ng gobyerno si Lee sa binansagang Big Five na high-profile fugitives o pangunahing wanted sa batas. Mismong si Pangulo Aquino pa ang nagalok ng pabuyang 2 million pesos para sa impormasyong makakatulong sa pagdakip sa kanya. At noong May 2012 naglabas nga ang Pampanga RTC ng warrant of arrest laban kay Lee, pero ibinasura ito ng Court of Appeals dahil daw sa pag-abuso ng kapangyarihan ng Korte sa Pampanga. Pero giit na noon ni Justice Secretary Laila De Lima na may bisa pa rin nga ang arrest warrant dahil iaapela pa raw nila ang desisyon ng Court of Appeals. At may umiiral ding hold departure order ang RTC laban kay Lee. Samantala, Igan, Vicky, ngayon din lamang ay nakausap natin ang nagpakilalang abogado nitong si Delphine Lee, isang attorney Gilbert Repiso, at kanilang ginigiit na quashed itong arrest warrant laban sa kanya at kinu-question nila. May hawak pa nga siyang certification mula daw mismo kay Chief PNP na nagsasabi na iginagalang ng pamunuan ng PNP ang quashal order ng Court of Appeals. Pero sa ngayon ay voluntary. Magsasubmit daw muna sila sa magiging desisyon ng Philippine National Police, pero bukas daw ng umaga ay magsasagawa sila ng kaukulang legal remedy para i-contest itong pag-aresto kay Ginoong Delphine Lee. At yan ang ating update mula dito sa Campo Crame. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.